Okay. Good morning again. Good morning sa those who are watching with us. Thank you for your patience. So we'll continue the series of studies on the book of Romans. Tuloy natin yan, yung chapter 8 tayo ngayon. Okay. Napagalaman natin na tayong mga Kristiyano ay inasa Diyos na ngayon. We have the Holy Spirit, born again, we have a beautiful promise, beautiful hope, our living hope. But despite that, siguro na-experience nyo at alam natin at nabasa natin na we're still going through difficulties. Meron pa rin tayong problema. That's one thing that God never promised. Never promised na hindi na tayo magkakaroon ng problema. So meron tayo, will have difficulties, trials, and sufferings. But the beautiful thing is the Christians will also suffer. Although we're born again, nasa atin ang Diyos, God is working with us, in us, and we have the Word of God, we have the church, we have all the encouragement, we have all the tools necessary for us to have victorious living. But the Bible repeatedly over and over again that we'll suffer. Meron pa rin tayong pagsubok. So, kailangan ang mga Kristiyano hindi na nagugulat. Hindi na sila nagtataka na bakit merong problemang dumarating kahit tama ang ginagawa. Kahit nagsisilbi sa Panginoon, kahit sinusunod ang kanyang mga utos. Kahit sinusunod ang lahat ng sinasabi ng Biblia. Kaya ang sabi dito sa Book of Romans, itong babasahin natin ngayon, a few verses, ang sabi, yet what we suffer now is nothing compared to the glory of God. Again, this is a confirmation that the Bible that we will suffer. Ang reminder lang nitong verse na to ay kailangan maging iba ang ating pananaw about suffering. We should have a different outlook on what suffering is. So, suffering will stay, suffering will continue in us, but we have to be reminded that it's nothing compared to the glory He will reveal to us later. So, kailangan ngayon ng mga Kristiyano, makompare niya yung dinadanas niya ngayon. Yung length, gaano katagal. Though we are suffering, we've been waiting for prayers for so many years now. We're struggling for answers, but the reminder is you have to make a comparison. Kailangan magkaroon ka ng comparison. What you're suffering now is compared. So the Bible, the Scripture is telling us, sometimes comparison is necessary. It will help us overcome the situation. Okay? So nung umuwi kami, lahat naman tayo pag umuwi, alam natin na ang biyahe sa eroplano ay mahirap. At mahirap din, hindi ka makapag-relax, di ba? Arnold, the Galicia family. Ngayon, whenever we travel lalo na papuntang Pilipinas, yung papunta ron, laging kahit masikip ang upuan, hindi ka makatulog, hindi ka makarelax, masaya ka. Masaya ka, di ba? Dahil alam mo na pagdating mo doon, maraming pasyal, maraming pupuntahan, maraming mamimit. So, yung pagpunta roon ay yung anong iniisip namin, bali pagdating doon, ito nang gagawin tayo, makakapag-relax, marami tayo. So again, we compare. We compared yung hirap, yung pagkainip, kahit 8 hours lang yun, dahil meron kaming na dadatnan na maganda. So yun ang namin excited kahit ang mangyari. Ngayon yung pabalik, different story. Kasi nga, babalik ka na sa trabaho, babalik ka na sa mga gagawin dito. Pero ang inaano ko lang kasi, pagka mas maganda yung pupuntahan mo, yung inaabangan mo, yung mararating mo, yung dulo, yung sagot, consequences, ay mas maganda ang outlook mo. Kaya ang sinasabi dito, kung i-compare mo, you look at the glory that is coming that will be revealed to us. So if you compare what you suffer now, is nothing. Baliwala yun. Compared to the glory He will reveal to us later. The glory, ano yung mga glory na i-reveal sa atin ng Panginoon? Alamin natin yan. Ano yung mga
glory na i-reveal sa atin ng Panginoon na hindi pa natin ngayon. Although meron tayong alam, revelation, pero hindi pa nako-consummate, hindi pa nangyayari. Kaya nga, will reveal to us. Ano yung mga kalwalhati, ano yung mga glorious things? The presence of God, heaven. It's a beautiful environment. And our glorious body, mapapalitan na tayo. There will be no more death, there will be no more decay, there will be no more suffering. And eternal promise, eternal life with God. And there will be no more opportunity for us to sin. It's all about the glorious presence of God, the blissful heaven, the eternity. Kaya ngayon, isipin daw natin ngayon, compare mo yun, yung dinadanas mo ngayon. Merong sakit, merong problema, merong mga challenges, baliwala. Ang sabi, nothing. Compared to nothing. Para bang yung mga bagay na nangyayari sa atin, kung ang outlook natin, it will end one day, it will stop one day, then we'll become more patient. We'll become more, magiging bearable ang mga dinadala natin ngayon. Maski mga unanswered prayers. Kasi minsan, even if you pray for within the will of God, alam natin na mabuti yon, alam natin na kaloob ng Diyos yun, pero minsan hindi niya binibigay pa, or sometimes it will be delayed, or the answer will be no, dahil meron siyang mga plano and higher purposes. So, lahat ng bagay na yon ay compared to nothing. What about sickness? What about our physical conditions? Marami tayong dinadaing na ngayon. Lalo na, nanghihina na tayo, meron na mga medical conditions. Ang sabi, nothing pa din yun compared to the glory o darating na change, mga pagbabago sa buhay natin. Kasi alam natin na pag ang sakit natin ngayon, kahinaan, pagtanda natin ngayon, anumang medical conditions natin, o anumang deformity na meron ng ibang tao, it will be nothing because we will be changed. We will become glorious. So that there's nothing in us in eternity that will not be called perfect. Kasi magiging perfect lahat yun. So kung yung dinadanas natin ngayon, again, ang sabi, that's nothing compared to the glory that will be revealed to us later. Alam ko madaling sabihin niya, madaling ipangaral to, pero pagka nandun na tayo sa sa sitwasyon na yon, ang hirap na i-apply to. Matatapos din ito, there will be glorious hope, there will be more a beautiful outcome ng buhay ko ngayon. Mahirap, pero sa darating na eternity, iba na. Iba na, mahirap din i-apply. Pero ito pa rin ang sinasabi ng Biblia, kailangan ilagay natin sa isip natin, ang pinagdinadanas mo ngayon ay baliwala kung ikumpara mo sa darating na mga malulwalhating bagay, sa mga darating na pinangako ng Diyos. So ang ganda po ng bagay na ito, kung pag-aaralan natin, pagsisikapan natin, i-apply sa buhay natin. So again po, it's a promise that we suffer. We will suffer. Hindi sinabi niyang, when you suffer, or if you will suffer. Ang sinabi niya, when we suffer, what we suffer now is for sure, it will happen. Nabasa natin sa Biblia, kahit godly men and women, they suffered for Christ. They suffered for the Word of God. They suffered because of their relationship with God. Now, in verse 19, in 1 Peter 5:10, ang sabi, after you have suffered a little while. Again, parang parallel sila nung sinasabi nito. Nothing compared to the glory. And then 1 Peter is saying, what you are suffering now is called a little while. Maaaring tanungin natin to. Marami magdi-dispute. Teka muna, ano na to 20 years ko nang dala-dala to. 10 years ko nang pinagdarasal ito. Buhat ng pinanganak ako, hinihintay ko ang pagsagot ng Panginoon. Again, compared to eternity, it's a little while. Sandali pa rin. Panandalian. Short. The God of all grace, ito ang mangyayari. Sabi, pagkatapos nating mag-suffer for a little while, God Himself will restore us, confirm our standing with Christ, will strengthen us, and establish you. Ibig sabihin, paninindigan ng Diyos ang pinangako niya sa atin.
kung tayo anak ng Diyos, mananatili tayong anak ng Diyos. Na one day, we will attain the full inheritance na ipinangako ng Diyos. Again po, suffered a little while. Again po, compared to eternity, whatever we are happening in us now, even though lifetime, ilang taon na, it's a little while compared to eternity. Kasi nga yung haba na, yung unending ang eternity. Kaya ang lahat ay matatapos din. Ang ganda ng pinangako, ang Diyos mismo. Sino ang magsasabi, mag-establish sa atin, magre-restore sa atin, palalakasin tayo? Hindi ang gobyerno, hindi ang eskwelahan, not even the church. Ang sabi, ang Diyos mismo will Himself, God, dapat to capital. Ang Diyos mismo ang magpapalakas, mag-establish, magko-confirm sa atin. Again po, kailan mangyayari yun? After suffering. After suffering. Kasi nga, kung hindi naman tayo nagsasuffer, why would you need to be strengthened? Why would you need to be restored or confirmed? Kasi ngayon, ito ang sagot ng Panginoon sa ating pagdurusa ngayon. Mangyayari yun. So I'm not scaring, hindi ko na-emphasize na ang buhay ng Kristiyano ay puno ng suffering. It's not. Kasi marami pa rin tayong victory. Marami pa rin blessings. Marami pa rin paggalaw ng Panginoon sa atin. But suffering will be part, laging part ng buhay ng Kristiyano. So ituloy natin dun sa verse 19. Ang sabi ngayon, kung nagsasuffer ka, tignan mo ang paligid mo. Ito ang ganda ng revelation nito. For all creation. Ibig sabihin, hindi lang tayo maging ang hayop, ang mga nature, mga puno, mga halaman, ay naghihintay din ng ating ma-reveal kung sino ang mga anak ng Diyos. Parang ang hirap i-connect, no? Anong hinihintay ng nature, ng creation, na ang mga anak ng Diyos ay malantad? Ang sabi, they're waiting for when God will reveal who His children really are. So pag binasa natin, sabi, ang hirap na, paano magiging encouraging sa akin to na ang bundok ay naghihintay na ang mga anak ng Diyos ay ma-reveal. Ang mga dagat, ang mga halaman, hinihintay nila na ang anak ng Diyos ay malantad o makita kung sino talaga sila. Kasi ngayon, darating yon kung malalaman natin ang pangako ng Panginoon. Alam natin, pag-aralan natin that there will be rapture. Kukunin ng mga anak ng Diyos bago dumating ang taghirap, ang tribulation. Iaalis ng Diyos ang mga anak niya sa matinding pagsubok, matinding persecution na darating. Okay? So, ngayon, sino kukunin niya? Ang mga anak niya. Tayo. Mga anak kay Kristo, mga nananampalataya kay Kristo, mga may relasyon kay Kristo. Ang mangyayari ngayon, hindi lang niya kukunin. Tapos magiging pa tayong glorious, mapapalitan tayo. Kaya nga, in the twinkling of an eye, we will all be changed. That means we will be like what Jesus Christ has become, yung physical body, yung physical nature ni Jesus Christ. Kaya napalitan siya physically, but it is glorious. So, ganun din po ang mangyayari sa atin. That means, in the twinkling of an eye, at the rapture, dapat po napag-aralan na natin o natatandaan niyo na natin ngayon ang mga tinuro natin. Ang lahat po ng mga namatay, na godly men and women, lahat may relasyon kay Kristo, lahat silang namatay, ang kaluluwa lamang nila ang nasa langit. Wala pong ibang katotohanan doon. Ang kaluluwa. Ang katawan nila ay nandito. Kung ilang libong taon na silang namatay, naagnas, natunaw, na-cremate, wala na. But one day, sabi po, pag dumating ang Panginoon, those who in Christ will be resurrected first. Sila ang una. That means yung kaluluwa nila, spirito nila, at ang katawan nila na iwan dito, nakalibing na nandito sa mundong ito, somewhere, ay bubuuin uli ng Diyos at papalitan niya. Yun po ang glory na marireveal sa atin. Makikita ngayon kung sino talaga ang mga anak ng Diyos doon sa stage na yon. Kaya nga, makikita malalaman na lang ng tao na wala na, asan ang mga tao, asan yung mga Kristiyano, asan yung mga nagsisimba, asan yung mga believers.
And then that's one revelation. Marirealize nila, sila pala talaga ang anak ng Diyos. Kinuha na sila, pinalitan na sila. Kasi nga kailangan tayong mapalitan po. Kasi ang ating present condition, physical natin to, wala po itong kapasidad na manatili sa langit. Kasi nga everything there is glorious and perfect. So ang katawan natin, imperfect. May sakit, nasusugatan tayo, nagdurugo, tumatanda tayo, nanghihina tayo. Kaya kailangan mapalitan. Walang imperfection sa langit. Walang imperfection sa presensya ng Panginoon. So, yun po ang sinasabi dito. Pag dumating yung pagkakataon na yun, ang malalaman ngayon kung sino mga anak ng Diyos, marireveal. Kasi bigla na lang mawawala. Mawawala. At ang susunod po, although it will be a later stage, babaguhin ng Diyos ang isang daigdigan na ito. Mawawala na ang imperfection, mawawala na ang lagim. Kasi po, bakit naghihintay ang creation? Anong hinihintay niya? Ano ba problema ng creation ngayon? Maraming problema ang creation. Bakit ba tayo may lindol, merong tsunami, may volcanoes? May problema ang nature na sinasabi sa atin. Hindi ito talaga ng Diyos. Hindi ito ang plano ng Diyos. Why would God create volcanoes? Why would God create earthquakes and tsunamis and all this, yung mga malalagim na nangyayari sa paligid natin? Why would there be decay? Why would the plant die? Why would the animal die? Why would we die? Hindi yun ang plano ng Panginoon. Remember po, kung babasahin natin sa Genesis, ang sinasabi, every stage of creation, ang proclamation ng Panginoon, and God saw that it is good. God saw that it is good. God saw that it's good. Every segment ng creation. Would God declare it is good kung nandiyan ang kamatayan, nandiyan ang sakit, nandiyan ang virus, nandiyan ang mga cancer? Would God declare it is good? No, it's not. So pumasok po lahat yun because of kasalanan. Kasi nga, against its will, all creation was subjected to God's curse. Yun. So nasa ilalim pala ng sumpa ang lahat ng nasa mundong ito. Ang bundok, ang halaman ng puno, ang hayop, subjected to God's curse. Okay? Kaya nga, meron silang hinihintay na maalis na sila sa sumpa ng Diyos na to. Bakit may sumpa ang Diyos? Malalaman natin mamaya. But with eager hope, the creation ngayon, looks forward to the day when we'll join God's children in glorious freedom from decay, death, and decay. So naghihintay sila na mga anak ng Diyos ay mapalitan, mabago, ma-freed, mapakawalan na sa kamatayan at pagkabulok. Yun ang hinihintay ng creation kasi hindi mangyayaring mapalitan muna ang creation ahead sa atin. Mangyayari ang anak muna ng Diyos ang marireveal. Tayo muna mapapalitan, mababago. Kaya nga, hinihintay ng Diyos, sinasabi dito, the creations was subjected to God's curse, but with eager hope. Mayroon silang inaasahan. Kaya ang ganda ng kanta natin, our hope is not only for the human beings, it's also the hope of the creation. Bakit kailangan kasama pa ang creation? Kasi po, tandaan natin, walang nilalang, walang kinreate ang Panginoon na nasayang or ibabaliwalain na yan. O para mag-uumpisa na uli siya. Hindi, kasi pag kinreate ng Panginoon, although magdaraan ng pagsubok, decay, death, i-restore pa rin niya. Ganon kapangyarihan ng Diyos. Hindi kamukha natin pag meron tayong nilutong adobo na hindi masarap, na kulang ang timpla, o napanis, tapon na natin, magluto tayo na uli ng bago. Hindi, ang Diyos pag inumpisahan niya, ang sabi sa Philippians, what God has started, He will bring it into completion. So, ganun din po ang creation. Although nakikita natin, ang lagim nito, nakakatakot ng paligid natin. Dahil sa nature natin, maraming namamatay. But, although it's subjected to God's curse at the moment, pero hinihintay nila na mga anak ng Diyos ay ma-reveal. That means, yung kunin ng tayo ng Diyos, at tapos babaguhin ng Diyos ang langit at lupa. So, yun po. Ang hope ng Diyos ay sa lahat ng kanyang creation. Okay?
bakit po nasa ilalim ng sumpa ang creation? Okay? Ang sabi, sa Genesis, curse is the ground because of you. Kausap ng Panginoon si Adan na nagkasala, katatapos lamang niya ng kasalanan. So, sinabi ng Panginoon na pag nagkasala ka, the moment you eat this fruit, you will die. Ibig sabihin, nag-umpisa na, pumasok na ang kasalanan. Kaya sa Genesis, na-establish na, curse is the ground. Sinumpa ng Panginoon. Ang tao, naging imperfect na ang tao, nasama ang sandaigdigan, na wala namang kasalanan, na wala namang kapasidad na magkasala. Kasi nga, sinumpa ng Diyos ang ground, ang lupa, ang sandaigdigan. Because of you, ang sabi, dahil ikaw, dahil ikaw, Adan, dahil sa ginawa mo, because of you. Kaya nga sabi ng Diyos kay Adan, in pain you shall eat of it all the days of your life. Kaya nga po, ito ang sitwasyon natin, na-establish na sa Genesis. Marami kasi nagtatanong, bakit ang hirap ng buhay ngayon? Bakit ganito ang problema ko? Bakit kailangan akong kumayod? Bakit kailangan akong magtrabaho? Bakit nagkakasakit? Kung babalikan lamang ng bawat nilalang ang Genesis, nandoon po ang sagot. Kasi nga, sa Genesis, sinabi, dumating ang sumpa. Dumating ang pagpaparusa ng Panginoon. Curse is the ground. Sinumpa ng Panginoon ang ground. So that means the all creation. Kaya nga po, lumabas na yung mga volcanoes, nagkaroon na ng baha. It was not, hindi kasama yon, hindi perfect yon, hindi sa plano ng Panginoon yon. So ang lupa ay na-curse na rin. Bakit ito kailangan mangyari? Bakit ma-curse? Kailangan ma-curse, makita, maintindihan ng tao ang curse na dumating sa kanya at makita ng tao na ang buong sandaigdigan ay nasa ilalim ng sumpa ng Panginoon. Bakit kailangan i-highlight? Bakit kailangan mangyari yon? Gusto ng Diyos yon na makita natin ang consequence ng kasalanan. Para malaman natin ganun pala katindi ang resulta ng kasalanan, ang sandaigdigan ay nahalughog, nabulok, namatay. Tayo rin. Kaya tayo ganito nang hihina because of sin. Dahil pumasok ang kasalanan sa atin. Pumasok ang kasalanan sa sandaigdigan. Ngayon, marami pa rin, di ba na-explain na natin, hindi natin pwedeng sabihin, unfair, Lord, unfair. Si Adan na nagkasala, bakit naman ako sa kanya ang sinful nature? Unfair, Lord, bakit ganon? Pati ako ay nasa ilalim ng sumpa. Ang sinabi rin ng Bible, hindi mo pwedeng sabihin hindi dahil ikaw ay nagkakasala din. We are also sinners. Although we didn't commit the same sin na na-commit ni Adan, but we are still sinners. We're liars, we're murderers, immorals. Unless palitan talaga dumating si Kristo sa atin at magkaroon tayo ng righteousness. So, wala tayong makakatwiran, masasisi ng Diyos na unfair ka. So, ang pwede nating sabihin, yung nature. Kasi wala naman silang kasalanan, pero sila'y nahalughog, nabulok, namatay. Ang sandaigdigan natin. Kaya nga, kailangan tayong gumana. Di ba? Arnold, kailangan tayong magtrabaho, lahat, para kumain. Kasi kasama yun sa sumpa eh. Ang ganda nga ng pangako ng Panginoon sa atin, you can eat anything. Sabi, libre na. Hindi ka magtatrabaho. Ang sinabi lang kay Adan, i-dominate mo, alagaan mo, ikaw ang maghari sa lahat ng nilalang, sa hayop at sa lupa. Hindi ka nakakain. Pero ngayon, dumating ang sumpa. Kaya nga, ang sabi, hindi ka makakakain kung hindi ka magtatrabaho. You shall eat of it all the days of your life. Sa habang buhay tayo, kakayod, magtatanim, sa init ng araw, papawisan tayo para lamang tayo makakain. Kasama natin ang thorns and thistles, ang mga damo, ang mga tinik. So meron tayo ngayon, ito pa, yung Genesis, nare-reveal na meron tayong suffering na pagdadaanan all the days of our life. Kaya nga, again, it's temporary. Temporary ito kasi babaguhin ng Panginoon. Aalisin na lahat ang decays. Aalisin na ang pain, ang thorns and thistles, everything will be brought back into perfection. So, nandyan po ang sumpa. Okay? So, yun ang dahilan bakit ang sandaigdigan, the creation, is under curse. So, ano nga
nga natin, di ba, nakakataka. Ang puno, hindi naman nagkakasala. Wala silang capacity na magkasala. Walang sinabi ng Panginoon na ang hayop ay magkakasala kahit anong gawin nila. They're not subject to God's command. Ang mga tao lamang, tayo lamang ang inutusan ng Panginoon, magpakabuti, wag gawin ang sinabing wag gawin. Pero ang sandaigdigan, creations, ang mga bundok, ang tubig, ang halaman, ang mga hayop ay wala. Pero subject pa rin sila ng curse. Okay? So yung Romans nga, ang lalim ng nire-reveal niya. Kaya ang sabi sa verse 18, for we know that all creation has been groaning. Ayan. So kung tayo'y nag-groan, ang sandaigdigan ay nag-groan din. In what capacity? Paano sila nag-groan? Alam natin, groaning could mean crying, wailing, umuungol, parang naghihinagpis. Matinding kalungkutan yan. So, kailan nangyayaring umiyak ang creation? Ang bundok, ang langit, ang lupa, kailan nangyari yon? Whenever you hear, maybe, and one revelation, whenever you hear thunder, yung lightning, yung pagyanig ng daigdig, yung yung mga hayop na nagpapatayan sila, nasasaktan din ng hayop, nagdurugo sila. Ang mga bagay ay kailangan may expiration kasi nabubulok. Everything is subjected to expiration. Everything is subjected to decay. Lahat ng tinanim natin, lahat ng kinakain natin. Kaya nga all creation is groaning as if saying, God, when are you going to change things? As in the pains of childbirth. Kaya lahat daw po ay nakaka-experience ng parang sakit o hapdi ng panganganak. Marami po sa atin na nanganak na. So alam na natin although ang mga babae mas maiintindihan to, yung mga nanganak na pains of childbirth. Ngayon, ang tanong, bakit yung mga nanay, mga nanganak na, ay napagtiisan nila ang pagbubuntis, ang labor, ang panganganak, yung pag lumalabas na. Paano nila natiis yun? Paano nila napagdaanan? Yung talagang mga mother na talagang desididong ipanganak, ilabas ang kanilang sinapupunan. Hindi nila sinabi, ayoko na, tanggalin mo na to. Ayoko na, hindi ko na kaya. Pero lahat sila ay natiis nila ang pains of childbirth. Why? Dahil may lalabas na milagro, may lalabas na buhay, may lalabas na kaloob ng Diyos. Kaya di ba natitiis? Kaya nga tiisin mo. Lalabas na, malapit na lumabas. Siguro yun ang consolation dun sa mga nanganganak doon sa ospital. Lalabas na. Tiisin mo na lang, lalabas na. Kasi nga, yung alam mo na lalabas doon, yung anak mo, yung galing sa Diyos. Kaya nga, pains of childbirth. Although iba-iba ang level ng pains ng childbirth. Meron ngang madaling mag-labor, sandali lamang naghirap sa kanyang pagdadalang tao, pero ang sinasabi, ikumpara mo ang nangyayari sa'yo. Whether lalaki ka o babae ka, isipin mo na ang dinadanas mo ngayon ay para kang nanganganak at dumadaan ka sa sakit, sa hapdi. At meron kang inaasahan na lalabas. New life. Bagong buhay na galing sa Diyos. Kaya nga, ang creation daw, ganun na nangyayari. Ay, ganun din naman nangyayari sa dapat ang outlook natin sa buhay natin ngayon. Though we are groaning, dumadaan tayo sa labor, dumadaan tayo sa pagbubuntis, na masakit, mahirap, but one day, pag lumabas na siya, tapos na. Pag lumabas na yon, nakita na natin ang kagandahan, kabutihan ng Diyos. Okay? So the whole creation has been groaning. Sabi, katulad ng sakit ng pagbubuntis o panganganak right up to the present time. So nangyayari pa rin ito. Patuloy ang pagdurusa ng creation. At tayo din ay nag-groan. Okay? So Romans is establishing you are now undergoing pain. Pain na kasing tindi ng panganganak. Okay? Now, in verse 23, ang sabi, and we believers also groan. Ito ngayon ang na-establish na hindi na dapat nagugulat ang mga Kristiyano na sila ay nagsasuffer. Ang sabi, ito po ang linaw, believers, mananampalataya, born again Christians.
We believers also groan, even though we have the Holy Spirit. Ayun na, ang dami na binigay ng Panginoon. Born again ka na, saved, papunta ka na sa langit, nasa iyo ang Holy Spirit, but it doesn't mean na wala ka ng problema. Hindi ibig sabihin, hindi ka nadaranas ng iyak, ng pagdurusa. Ayan po, ang linaw po. We believers also groan, umiiyak, nagdadalamhati, nagluluksa, even though we have the Holy Spirit within us. Kaya nga po, ito ang magandang katotohanan sa atin. Being filled with the Holy Spirit doesn't make you perfect na. Doesn't make you free from all the troubles. Doesn't make you maging fruitful ka na lamang, maghintay sa Panginoon, ng pagdating ng Panginoon. No, being filled with the Holy Spirit can still usher you to a life of suffering. Even though with victories pa rin yun. Pero itong sinasabi, kaya dapat hindi na nagugulat ang Kristiyano. Believers filled with the Holy Spirit, but they are groaning. Okay? The Holy Spirit, sabi dito, is a fourth state of our future glory, o parang ano siya, initial deposit, o parang yun ang patotoo sa atin na tayo ay papunta sa langit, ang Holy Spirit. Kasi nga, hindi naman mananahan ng isang spirit, ang Holy Spirit sa isang taong hindi saved, hindi born again, hindi anak ng Diyos. So, yung Holy Spirit, pagka nanahan sa isang tao, siya ay nangangahulugang anak ng Diyos, saved, papunta na sa langit. Kaya nga meron siyang future glory. For we long for our bodies to be released, ano po? From sin and suffering. Di ba yun ang gusto natin? Hindi na tayo maapektuhan ng kasalanan. So we are longing our bodies. Makikita niyo po, our bodies to be released from sin and suffering. What we are suffering now, the bodies we have now, why we are suffering because of sin. Yun ang hinihintay natin na ang katawan natin ay mapalitan. So, we too wait with eager hope for the day when God will give us our full rights as His adopted children. Ito po, ito pang kailangan intindihin natin. Hinihintay daw natin ang pagkakataon o ang panahon na ibibigay sa atin ng Diyos ang lahat ng ating karapatan bilang mga adopted children. So, sabihin natin, akala ko ba anak ako ng Diyos? Bakit sinasabi ng Romans ngayon, adopted children ako? Kasi nga, whether adopted children, natural born, or kung ano man ang posisyon natin kay Christ, wala namang pagkakaiba. Ang tatanggapin ng bawat isa ay pare-pareho. Ang kalwalhatian ng langit, papunta sa langit, presensya ng Panginoon. So whether hindi tayo dapat manghina pag sinabi ng Romans na adopted children ka, ibig sabihin, inako ka ng Diyos, inampong ka ng Diyos. So ganun din ang ang tema nun, walang kaibahan. Ang adopted children ng Panginoon ay tatanggapin ang lahat ng pamana o rights, karapatan. Mamanahin, tatanggapin. Including the new bodies He has promised us. Yun po, new bodies ang pangako ng Diyos sa atin. Mapapalitan tayo ngayon. So darating po ang mga Kristiyano kung ang mga tao ngayon na sila ay Kristiyanong bulag, kuba, putol ang paa, kung ano man deformity, it will be changed to new bodies. So sa langit mo, wala nang kuba, wala nang pipe, walang bulag, walang may sakit, walang nanghihina. New bodies He has promised us. He, ang nangako sa atin ay ang Diyos. Pag pinangako niya yon, it will happen. Hindi pa po nangyayari ito. Ito ay darating pa sa atin. Kaya po, meron tayong eager hope. O yung kinanta natin kanina, living hope. Lagi tayong may pag-asa. Yun ang kaibahan natin sa mga unbelievers. Ang believers, they're suffering. Now, kaya nga ang intention nila maging to live happy life ngayon. Yun ang pinupunta, nakapokus sila, di ba? Kaya nga makikita nyo yung mga corruption, gusto nila ng pera, gusto nila ng posisyon, gusto nila ng power. They want what they can enjoy now. Hindi naman nila kinukuha yan para sa eternity. Di ba wala silang iniisip na
pupuntahan nilang kabilang buhay. But sa atin, meron tayong nakapokus tayo sa eternity. Yung ano natin, yung hope for the day when God will give us our full rights. Ang full rights natin, ibig sabihin, kasama na natin ng Diyos. Hindi na tayo mahihiwalay. Ano man pinangako ng Diyos, matitikman at mararamdaman at makakamtan na natin. So the creation is groaning. We believers are groaning, but it will end. Yun po ang kailangan ma-establish. It will stop. It will end. It will be changed. Matatapos ang lahat ng ito. Kaya sabi sa verse 24, we were given this hope when we were saved. Dapat nalaman na natin ito, mga pangako ng Diyos nung na-save tayo. Kasi nga, nung na-save tayo, we started reading the Scripture, joining Bible studies. Kaya importante po itong yung pag-aaral ng Biblia kasi hindi natin malalaman yung mga bagay na yon. Akala natin, say, papunta na tayo ng langit. Pero, yung palang hope na yon ay kasama sa pinapag-aralan natin ngayon. Okay? So, ang sabi dito, ito po ang malinaw. If we already have something, then we don't need to hope for. Ang ibig sabihin po ng Diyos, ang ibig sabihin po nito, yung pinangako ng Diyos, hindi pa nangyayari. Kaya nga hinihintay natin eh. Sabi, kung nasa iyo na, di hindi ka na maghihintay. Kasi ang hinihintay mo pa lang ay wala pa sa iyo. Ang sabi, if we already have something, we don't need to hope for. Kasi nga, wala pa. Kaya we are hoping, we are waiting. Ang ating inihintay natin na hindi na tayo magkakasakit, hindi na tayo magkakasala, hindi na tayo manghihina, hindi na tayo kailangang magtrabaho. Lahat ay ibibigay na ng Diyos, lahat ay available na sa atin. So yun po ang nangyayari. Glorious body, wala pa. Kahit sino, wala pang glorious body. Lahat pa, sila David, sila Moses, sila Abraham, ang kaluluwa lamang nila ang nasa langit. They're still waiting for their bodies to be resurrected pa rin. Di ba? Kaya nga pag-aralan natin yun, yung rapture, yung the last days, kung paano mangyayari, anong stage ang mangyayari, ano munang mangyayari, anong susunod. Kasi pag naintindihan natin yun, ma-appreciate natin, maintindihan natin ang plano ng Diyos. Again, that's the importance of Bible studies. So, hinihintay natin ang hindi pa nangyayari, wala pang nakatikim. So, lahat po ng nadidinig nyo, nababasa nyo, nakarating na sila sa langit, bumalik na. Hindi totoo. Walang kapasidad ng tao na hindi maging glorified na makarating sa langit, nakausap si Jesus, nakita ang mga anghel. Hindi po totoo yun. Kasi nga, sinasabi, hindi pa nangyayari. Wala pang nakakarating sa langit na buhay. Ang nakarating sa langit, yung mga kaluluwa ng mga namatay ng Kristiyano. Kaya nga po, pag nag-aralan natin ng Biblia, hindi ka malilinlang, hindi ka maloloko. Kahit sabihin niya na ako isang anghel galing sa langit, nakarating ako sa langit, nakausap ko ang Diyos. Pinakita ng Diyos to. Hindi totoo. Ang sabi, hindi pa. Inaasahan pa lahat ng tao yun eh. We are still waiting for those things for us to be changed first. And then verse 25, but if we look forward to something we don't yet have, we must wait patiently and confidently. Kaya nga, kung alam natin ang lahat ng mangyayari ay hindi pa nangyayari, hihintayin natin. Hihintayin natin mawala ng kamatayan, ang ating pagkahina, aging, decay, imperfection. Then we must wait patiently and confidently. Hihintayin natin. So, may mga unanswered prayers, wait patiently. Mayroong iba ang plano. Kung meron tayong sakit, hindi tayo gumagaling, mga medical condition, mga sitwasyon natin ngayon, wait patiently. God will change things or God will reveal His plan for us. Kaya ang ganda po ng sinasabi ng Book of Romans, ina-address ang ating paghihirap ngayon, pero ini-emphasize, pinapalinaw, gustong itatak sa isipan natin
na matatapos din. Matatapos, mapapalitan ang lahat. So we look forward to something we don't yet have. So kung napag-aralan natin yan at napag-aralan natin ang Biblia, wala na makakapaglinlang sa atin. Wala na makakapagsabing walang langit. Ang kanta ni John Lennon, ano yon? Imagine, if there's no heaven, there's no hell. Hindi po totoo yun. May heaven and may hell. Hindi natin papaniwalaan yon. So may nagsabing galing na siya sa langit. Ako ang sugo ng Diyos. Ako ang appointed Son of God. Hindi po rin po totoo yun. Kasi nga, ang sinasabi ng Biblia, ang ating pinapag-aralan, pinapaniwalaan, at yan po ang mga bagay na nalalaman natin sa pag-aaral ng Biblia. Lalo na po ang Book of Romans. So, meron po tayong inaasahan. What we suffer now is nothing compared to the glory He will reveal to us. So sa amin po, minsan pumapasok din sa isipan namin, bakit? Bakit kami? Bakit kailangan namin dumaan sa ganito? Wala naman kaming ginagawang masama. Tama naman, sinusunod naman ang utos ng Diyos, ang utos ng Biblia. Kasi nga, we suffer now, we will still suffer. So hintulutan ng Diyos na tayo ay magdusa, umiyak, to go to pain, kasi nga para manatili tayong matatag sa Panginoon. Kasi nga kung walang suffering, ano pang mangyayari kung kahit mga Kristiyano na tayo, kung wala ng suffering? Our prayer life will be napakababaw. Kung wala na tayong problema, hindi na natin siya papasalamatan. Hindi na tayo magsimba. Pero dahil yung mga bagay na yan na nanatili sa atin, we're suffering, lalo tayo nagiging matindi sa pagdarasal. Lalo tayong passionate sa pag-attend ng church. Passionate sa pag-aaral ng Biblia. Passionate sa hope. Meron tayong hinihintay. Kung walang suffering, tayo magiging passive, tayo magiging magre-relax na lang, hintayin ang pagbabalik ng Panginoon. But suffering help us a lot. Ang daming natutulong sa atin. Ang daming na-establish sa atin. Ang daming naitapagtatag sa atin because of suffering. So, hindi natin dapat kamuhian yan. Hindi natin sisihin ng Diyos, sisihin ng simbahan, sisihin ng mga kapatiran kung tayo nagsasuffer, although it's the fault of ang ating kapwa. But God allows suffering so that we can be strengthened sa ating faith, sa ating prayer life, worship life, service sa church. Alam natin na ito ay kasama at hindi na tayo magugulat. Okay? Let's bow our heads. Thank you, Lord, for revealing unto us, Lord, the beautiful plan of yours. Ang plano mo, Lord, ay napakaganda. Even though right now, it's incorporated sa buhay namin ang suffering, trials, tests. Alam namin, Lord, nadinig namin ngayon, it is nothing compared to the glory that will be revealed unto us. It's nothing compared, Lord, nung kinuha mo na kami at maihayag sa lahat, sa buong mundo, na kami ay iyong mga anak. We will, Lord, bear what we are bearing now. We will become more patient. We'll become, Lord, hopeful kahit matindi ang pinagdaraanan namin ngayon. Kahit matindi ang pagsubok, kahit marami kaming unanswered prayers, alam namin, Lord, na magiging perfect pala lahat one day. I-restore mo ang lahat into perfection, into the glorious beauty that you have started. And you will end all these things na nandito sa mundong ito into a glorious, beautiful, perfect things. Kaya ito po kami, maghihintay, magsisilbi sa iyo despite the trials. Lord, in 2025, we have many challenges. But at the start of 2026, Lord, nakita namin na lalo nagkaroon ng revelation na marami pa palang mas challenging na haharapin kami as a church, as a minister of your word, as servants. But ang maganda po, Lord, ang nadinig namin ngayon, this is nothing compared to the promises of the incorporated in the eternal life that you have
stored for us. So yun po ang